Minamoda Podcast! At syempre kasama ko ang cast ng Home Along the Realest. At for the first time, ito po, tingnan nyo ang aming reaction. Panoorin natin ang teaser! Kevin, ikaw lang naman ang buhay ko eh. Kailan mo ba ako susunduin? Ano ka ba naman, Kevin? Tita Lelay, ano po yun? Ay, hindi si tatay. Inaaya ko siya sa labas. Alam mo, mga bata pa lang kasi yan, ganyan na talaga sila. Kaya ba to? Ayusin niyo yung dalawa, ha? Oo, ayusin namin. Hindi pa ba tayo kakain? Alam niyo, ngayon ang mana. Demonyo ka! Demonyo ka! So, di ba, simula ngayon, nakikita na ilang lahat ng mga gagawin natin. Kevin, just the two of us. Yes. Parang okay na sila. Ready na ako, Emita. Ganda? Ganda pa na. Kaya na naman kayo, iyak na naman kayo. Oo nga! Sa second time na nakita natin, pero this time yung ang ganda ng set mo sa dangina nyo talaga. Iiyak tayo dito. Ano mami, kumusta? Iyak ako eh. Hindi kasi baka isipin nila, magtanong mga tao, ba't tayo naiiyak? Kasi alam niyo po, 3 taon po namin pinagplanuhan ito. 3 taon bago na ipalabas. 2 taon namin ginawa ang pelikula. 1 taon para buuin yung storya. Katakot-takot na luha, pawis, dugo ang pinuhunan ng lahat ng tao dito. Pagod. At pinapangako ko sa inyo, bihira lang po ako magandahan ng pelikula. Pero ito po, hindi dahil sa kasama ko, kundi Correct. napaka-espesyal po nito at sigurado po ako na magugustuhan yung pelikula na to. O, nakakaiyak lang kasi ang tagal natin. Kasi nga yung sabi natin, yung puso natin. Kaya sa video nag-iyakan eh. Kasi parang yung puso natin talaga nasa pelikula. Tsaka yung pang-aapi ba na paano kayo magkakapelikula mo ng Dolphy? Yung gano'n. Yung anong kapalabas nyo? Eh, parang nakakaano. Tapos, sino director? Yung mga gano'n ba? Na minamaliit na kaya ba ni Boy ito? Yung mga gano'n. Tapos, nung nakita ko yung yung teaser natin, may pelikula tayo. Sa lahat ng mga hindi naniwala na kayang mangyari ito, nagawa po namin. Nagawa po namin. Ang ninyo. At saka yung lahat ng mga duda nila, sinagot natin, in-address natin yon. Ano ba yung duda ng tao sa pelikula? Yung magpipelikula kayo, ba't ganito, ganyan, ganyan. Lahat yun ina-address natin yun. Eto, Kaya nga eto. inabot tayo ng taon. Ito, meron lang ako i-share. Ewan ko kung okay lang i-share ito, pero i-edit out ko na lang kung hindi pwede. Edit mo na. Preview si Boy 2, si Bandolph sa sponsor ng pelikula namin. Isang malaking isang malaking kumpanya siya. At ando doon imbitado yung original na producer ng Home Alone, si Tita Linggit. Siya yung unang nagsabi na, paano nyo magagawa yung pelikula? Walang Dolphy dyan. Si Dolphy ang poste ng pelikula ng Home Alone the Realest. Kung ano is Dolphy kasi talaga. Pero nung napanood niya, siya mismo nagsabi, ang ganda ng pelikula ninyo. Sabi nila, pag uminom ka ng banayad, wow! Ang ganda ng pelikula. Segway mo ha. Ang galing ng segway mo. I mean, hindi, totoo naman. Diba, nabanggit tayo, I think kanina, na ulitin ko, hindi namin kailangan tapatan. Yung original Home Alone, walang makakatapat.
Ang intention namin dito is yung feeling ng mag-reunion at to pay tribute to Tatay and to pay tribute to the show and para sa lahat na naging parte ng kasama kayo dahil. Kasama lahat kayo doon. Kasama lahat kayo doon. Snow. Batang 90s, batang 80s, yan. Alam mo, Auntie, pag yung mga sinundan natin yung kwento pag nagpo-post tayo ng reunion natin, di ba? Nakikita namin kadalasan yung mga comments ninyong lahat. Yeah. Pati, ay bakit yung isang sunog baga, buhay pa, ba't di nila isama? Ginawa natin, sinama na. Sinasama natin. Kumbaga lagi natin silang pinakikinggan kung ano yung sinasabi nila. So, Kasi yun. tsaka nakaka-touch yung kinikwento ng ibang tao na natatandaan ko, ito yung show yung pinanonood ko, nakikikapit bahay pa ako. Pumupunta ako, nakadungaw lang ako sa bintana noon para lang manood ng Home Alone. Tapos ngayon, eto na magkakasama pa rin kayo. Sabi lang. Parang message ko lang nung nakaraan. Then meron pa, ito mas nakakaano dyan na dati nanonood kami ng Home Alone, nandito pa si nanay, nandito pa si tatay, ngayon wala na sila. Isa pa yun, kasi nga yung mga fans din ni Tito Dolphy noon, di ba, mga kaibaran niya, yung mga buhay pa ngayon, nasa langit na rin sila, ganun. So, nandun yung nostalgia talaga pag nakita tayo. I think hindi lamang tayo yung natatouch sa ginawa nating pelikula. Kung hindi, ang ating mga televiewers. Sapagkat lumaki din sila sa Home Along the Riles. Bata pa sila 13 hanggang... years kasi tayo tanong sir, Yes. talagang lumaki talaga sila. 13 Kaya years. I'm sure pag napanood nila ito, they will remember that when they were still young, watching us, they're part of the family also. And mami, para sa akin, para rin to sa mga Gen Z, mandali naman nila mapipick up kasi ang umalong is yung core naman yan, it's about family. Oo. So, it's about family connection, yung mga, yung pa rin yung core natin. So, it's easy for them to know. Kahit hindi nila naabutan yung At ang maganda sa pelikula natin, this is a Filipino family. Yung pagiging Pilipino natin. Makikita ninyo sa pelikulang ito ang buhay, ang pagkatao, ang ugaling Pilipino na pwede ninyong ipagmalaki. Kaya tayo ang pambansang pamilya ng Pilipinas. Ah. Yay! So, yun. Wow! 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 Sa mga kadangina mates, abangan nyo po ha ang full episode na to sa Dangina Mo, the podcast! The movie! Wow! Naka-movie na! The podcast na pala. Period, the podcast. A Studios. Stories curated for you. Like, share, and subscribe.